Very blessed Tuesday po sa ating lahat. Right now, I'm here indoor, no? Medyo may ginagawa po kasi sa likod. Sayang, makulimlim pa naman ang panahon, pero may binabagbag po kasing pader po sa likod, pinapagawa po namin. That's why. So, dito muna po tayo sa loob. Indoor tayo, indoor Bible study. So, napakaikli lang po ng mga talata. Magkahiwalay pong talata in one chapter. Okay, pinaghiwalay ko, dalawa po siya. Isang chapter 20, isang verse 20 tsaka isang verse 25, no? So, ganun po. So, pag-aaralan po natin dito, ang context po kasi nito ay mga bulaang propeta. Binabanggit dito yung mga bulaang propeta, yung mga nagkokos ng division sa church, ito po ay balang araw mapagtatagumpayan po natin. Okay? At may sinabi si Pablo, sa bandang huli ng kanyang sulat na ito, napakaganda po na talagang applicable po maging sa kapanahunan natin ngayon, na talagang iniisip na po natin halos na pawang kasamaan na lang ang nasa paligid, wala na natitirang kabutihan. Okay? So, I understand you. Okay? I feel you. It's the same feeling that I have na parang, pero alam mo kung tutuusin po talaga, wala na po talagang pag-asa ang mundong ito. Patapon na po ang mundo. Ha? Patapon na ang mundo. Kaya nga po, only Jesus Christ can bring true peace. If Jesus Christ is not the leader of this world, wala tayong aasahan. Okay, basahin po natin. Romans chapter 16, unahin natin ang verse 20, nabanggit ko na kanina, no? And the God of peace will crush Satan under your feet shortly. Ibig sabihin, sa lalong madaling panahon, yung shortly dito, sa lalong madaling panahon, the Lord will crush Satan under your feet. Okay, and the grace of our Lord Jesus Christ be with you. Amen and amen. Ito pa may maganda rito in 25. It's so inspiring. Now to Him who is able to establish you. Okay, yung una, now to Him who is able, okay, to establish you. Only Jesus can establish you. Only Jesus can establish me. Only Jesus can establish us. Ha? Sabi dito, now to Him who is able to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ. Sabi ni Pablo, according to my gospel. Simple lang po yan. Ba't sinabi niya my gospel? Dahil ipinagkatiwala po kay Pablo ang preaching ng gospel of grace. Okay? Ang dala ni Pablo, grace preaching. Okay? Kaya ang sarap po sa biyaya. Okay? Si Peter, nangaral din po siya ng grace, pero siya po ay sent talaga sa mga Jews. Pero si Paul, kung tutuusin po, he is the apostle to the Gentiles. And it's very, very clear in the scripture. Kaya niya tinawag, my gospel. It's very clear in the scripture. Okay? So, si Pablo po, sabi niya, only Jesus can establish us. Hindi mo pwedeng ilagay sa gobyerno ang iyong pag-asa. Hindi mo pwedeng ilagay sa mga mayayaman na taong yung pag-asa. Hindi mo pwedeng ilagay lalo sa perang yung pag-asa. Lately, may balita po na sa Amerika po, parang ang sabi nila, sinabi rin ng auntie ko, parang something like mape-phase out na raw yung pera na physical, magiging digital currency na. Yan ang report kanina doon sa Wisdom Channel, no? Na darating ang panahon puro cryptocurrency na. Yung mga Bitcoin, if you notice it, puro digital na. And why? Dahil hinahanda na po nito ang pagdating ng Antikristo, dahil sa tribulation, the Antichrist will use those things. Ha? And good news, pagdating ng Antichrist, wala na ang church dito. Na-rapture na tayo. Do not underestimate Jesus. Do not underestimate His grace and His power. Dahil Jesus is all-powerful. Okay? Bitmato kasing akin na po. He is all-powerful. Okay? At ang sabi nga ng Bible,
Sabi niya dito, now to him who is able to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ according to the revelation of the mystery kept secret since the world began. Mystery kept secret since the world began. What is that? What is that? Alam niyo kung anong mystery yun? Maski ang mga Gentiles makakahati sa pagliligtas ng Diyos. That's it. At na ngayon po, nasa church age tayo, walang Hentil, walang Hudyo. Basta lumapit kay Kristo, maliligtas. Maliwanag po yan sa salita ng Diyos. Walang pinipili. Hindi nagtatangi. Yan ang gospel of grace. Hindi nagtatangi. Okay? At pinangako ng Diyos sa atin, and the God of peace will crush Satan under your feet. Ibig sabihin nito, ako sa akin pong sariling interpretation, makikita po natin mga believers kung paano niya dudurugin si Satanas sa araw na yun. Ang sabi ng Bible, let's believe what the Bible says. Its truth will always prevail. Yes, Jesus, thank you, hallelujah. And right now, all we can do is to stay calm, confident in whatever we wish. Okay? Nasa church age tayo, panahon tayo ng biyaya, continue to share Jesus. Wala kang ibang i-share. Oy, hindi ang relihiyon mo, hindi ang mabubuting gawa mo, si Jesus lang. At lalong hindi ang institutional church mo. Okay? Yung iba nakakalungkot. Nakatag na sila. Kilala sila bilang sa pagsunod sa kanilang institutional church. Galing po ko sa isang institutional church. And you know what? Hindi maganda ang aking experience. Umuuwi ako sa halip na blessed. Why, Lord, like this? Instead, I am blessed. I feel condemned. I feel lonely. I feel sad. I feel a little heavy in the heart during that time. And the only explanation I can give you right now was, nung araw, siyempre, yung nangyari noon ay hindi na pre-preach ng mabuti ang gospel of grace. Only the gospel of grace can free you from anything, worries, anxieties, and all that. Only the gospel of grace can free you from all of those such things. That's why we really need to concentrate on Jesus. Wala nang iba. Concentrate on His love for you. Kung anong ginagawa niya sa buhay. Nakikita mo ba? Nakikita mo ba? Napapansin mo ba? O nakikita mo yung mga problema mo? Nakikita mo yung mga bills mo? Yung mga babayaran mo? No. Concentrate on the Master who gave His life to save you, give you a new hope, to give you eternal life. That's Jesus. That's our God, our Savior. And He wants to change your mind on how you think about things. Madali tayong mag-indwell sa mga negativities na nararanasan natin. I too, it's not an exemption. Last year, nakaka-down po yung nangyari din po sa akin. But of course, hindi ko na po i-elaborate dito. I don't want to magnify it anymore. I just want to magnify Jesus. My Jesus. My sweet Lord Jesus. Alone. Alone. Sapat na at higit pa. Kung di pa kayo subscriber ng Daily Good Vibes, i-share nyo sa buong mundo ang channel na ito. Yung channel na ito ay walang ibang itinatas kundi si Jesus at ang kanyang tinapos na gawa sa cross. Gusto ni Jesus, i-share nyo ang Daily Good Vibes dahil maraming kaluluwa pa ang maliligtas sa pamamagitan ng Daily Good Vibes channel na ito. Dahil dito, ang bida ay si Jesus at ang ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Kaya mga ka-good vibes, kung hindi pa kayo ka-good vibes, huwag kayong magpapahuli. Maging ka-good vibes na kayo, mag-subscribe na kayo.